sa naging impeachment proceeding sa House Committee on Justice po? Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how do you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayon pa man, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito o minsan hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Kali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo dyan sa Kamara? Yes. Kung di tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang determine or gawa ng desisyon yung i-raise ng defense. Opo. Ano naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po. Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumpisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings. So long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron at hindi magagamit ito bilang pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na't wala naman naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakal, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment.
Opo. Dito naman po sa inaasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto? May patakaran na po ba na naayon talaga? Or still kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, automatic maglalagda lang siya. Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official? Well, ang sabi ng hukuman sa Duterte versus House of Representatives na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge. Hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon questionin yung respondent. At hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ang ebidensya tungo dito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag may grave abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basehan ng kanilang desisyon. In this case, sa plenaryo po, ang bawat kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge or yung potential articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Ma'am, Hi, MJ. marami rin po kasi ang nagsasabi na siyempre yung legal team ni VP Sara sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible ring mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyangyang yung kanyang mga records, nabunyag po doon sa hearing from the AMLAC? Well, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang pag sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang Vice Presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yun. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng Vice Presidente doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o gumawa ng mga paraan o kahit anong aksyon na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course, yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya, mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka
bad faith, kumbaga, ang makikita natin kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So, ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa Vice Presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating Vice Presidente who is protected like any other citizen dito sa bansa. Tingin mo ma'am, itong ganito katindi na persecution per se, kay VP lang gagana at hindi para po sa iba pa ng mga impeachable officers na nasa roster? Wala tayong nakita dito na pagpipigil sa ating mga mambabatas at kung ito ay tumuloy at ma-uphold ang ganitong klaseng precedent, ang nakikita natin ay isa pang pagkakataon na magkaroon na naman ng isang proceeding na napaka-unjust, na walang paraan na i-correct or ma-prevent. May nakikita tayo na malaking possibility ng perpetuation ng isang injustice, isang kawalan ng katarungan sa isang prosesong sinasabi nilang sinunod. Ma'am, meron kasi mga development ngayon na that would lead to a possible arrest of the Vice President. Possible ba yun, ma'am? Wala ba siyang immunity from suit, yung mga Vice Presidente? Wala po kasi hindi nakasaad sa saligang batas katulad dun sa ating Pangulo. Gayon pa man, maaari nating i-test yan or maaaring dalhin ang kontrobersiyang ito sa ating Korte Suprema. Kasi parang, ang tawag dito, conundrum or parang may salungat-salungat kung impeachable officer ang Vice Presidente pero wala naman siyang immunity from suit. So, ibig sabihin, magkakaroon ng senaryo na hindi nga siya natatanggal sa opisina, pero nakukulong siya. Or the other way around, natanggal siya for a matter that is not even criminal in nature. Pinoprotektahan natin ang mga impeachable officers, lalong-lalo na sa mga katulad ng Presidente at Vice Presidente, dahil sila po ay may mandato, direkta galing sa taong bayan. So, hindi natin basta-basta maaari silang itanggalin sa pwesto, and for the most part, protektado dapat sila from unnecessary procedures na masasalungat yung mandato na binigay ng taong bayan. Pero dito, ang nakikita natin ay isang malaking pagkukulang sa ating batas na tuloy-tuloy maprotektahan ang isang tao, lalo-lalo na katulad ni Vice Presidente na resounding ang mandato na galing from the people. Opo, the most voted candidate in the 2022 elections, si VP Inday. Pero nakakalungkot pala ma'am, no? There's a possibility kasi sa mga balita ngayon ma'am, may criminal case daw tapos parang nasa proseso na at parang may soft landing na ng possible arrest. Ma'am, salamat sa VP. Well, kailangan pa rin susunod, no? Ang arrest ay kailangan, ay protektado lahat tayo, lahat ng mga mamamayan sa na hindi maaaring matanggal ang ating kalayaan ng walang due process. So, an arrest and possible incarceration, kailangan susunod sa proseso. Anong ibig sabihin nito? Kung criminal in nature, kailangan may determination of probable cause at base dun sa bagong standard ng Department of Justice, reasonable certainty of conviction yung dapat ebidensya dito. So without that at without absent any process of determining probable cause doon sa piskalya, katulad ng nakasaad sa ating batas, hindi maaaring maaresto at ma-detain. Now, fortunately, ang nakikita natin ditong mga kaso ay bailable. So far, yung mga naririnig natin na possible cases, lalong-lalo na yung dininig dito sa Kongreso, narinig natin may possible sedition or inciting to sedition. Lahat po ito ay bailable. So, hindi rin maaaring arestuhin at i-deny ng bail ang Vice Presidente ng hindi sumusunod sa mga patakaran ng ating saligang batas. Bago lang po si Partner Admar, ma'am, political speaking, ma'am, and sa usapin po ng communications, pag natuloy po yung pag-aresto kay VP, anong messaging, ma'am, pinapadala niyan sa masang Pilipino? Nako, ibig sabihin, mas malakas ang ilang mga mambabatas kaysa sa taong bayan
na nakakapagbigay ng mandato sa isang opisyales na dapat pinoprotektahan like any other citizen. Ang mahalaga dito, alam nyo, okay lang na mayroon tayong official that we submit to a process to hold them accountable. Okay yun, it's a system of balance, a system of checks, a system of accountability. Pero kapag mismong taong bayan ay nakakakita ng injustice na ginagawa sa isang mataas na opisyal na binigyan nga natin ng mandato, then yung possibility na mangyayari ito o yung possibility of lesser injustices or injustices being committed on people not quite as powerful as the Vice President ay becomes real. Kumbaga napakalaki ng possibility na yon na kung kayang gawan ng ganito, kung kayang ilabag natin o ang karapatan ng isang tao na binigyan ng ganito kalaki na mandato, ano ang laban ng ordinaryong mamamayan? Opo. Ma'am, meron po ba kayong nakikitang double standard sa treatment ng impeachment na reklamo laban sa Vice Presidente at Presidente po? Well, kitang-kita naman yan doon sa proceedings sa Committee on Justice, no? Pagdating doon sa ating Pangulo, napaka-stricto ng interpretasyon ng procedure. Pati doon sa mga requirements, napaka-stricto ng committee. Pero pagdating dito sa ating Vice Presidente, kahit ano pang sabihin ng kongresista, ng miyembro ng Committee on Justice, kahit walang basehan sa facts o sa batas, go lang ng go. So nakikita natin na protektado masyado ang ating Pangulo, samantalang si VP ay hinayaan lang na parang nilalatigo siya in public at walang nagpipigil sa ating mga mambabatas. Tuloy-tuloy ang pang-iinsulto, tuloy-tuloy ang mga so-called manifestations na napakanipis na ng relasyon nito sa mga facts na ina-allege tungo sa mga charges sa kanya. Nakakaawa sa totoo lang, masyadong kumbaga, nakita natin na pagdating pala sa isang determinadong grupo ng mga tao na desididong gumawa ng kasamaan, walang magagawa ang ordinaryong mamamayan para mapigil ito. Desisyon ng Korte Suprema doon sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi itasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinile si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga nang talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako doon sa ginawa ng mga abogado ni Vice President.
nung nag-file sila ng ad cautelam pleading, without recognizing yung kanilang yung legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo, dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ang posisyon mo, tapos na yun you've done your job, may due process ka na ron. Right to be heard lang naman When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun complied na yun. Hindi dyan ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis yan and they're just doing something to demolish. Meron silang binibuild up na scenario and that supports yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman dyan, yung mga dati na nilang naloloko. Dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila Ang naniniwala na lang sa kanila, hanggang ngayon, addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang. Para lamang ma-justify nila na ganito o ganyan, meron silang magagamit. Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone, I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ako naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Pauls. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa diyan po sa Committee on Justice, sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema, pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo? That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan? Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinudoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead, ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. Has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganun? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga hindi tama yung mali talaga.